Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa isang direktor na may pagtatanggol po kay Kim Chiu sa Kim Pao mula sa kampo itong si Ate Girl. So pag-uusapan nga natin yan at aalamin, but before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Basta tumutok ka lang at sumubaybay araw-araw sa ating update. So, eto na nga, simulan na natin ang ating balita. Hindi naman po lingid na inyong kaalaman na lagi na lamang pong pinupunteri at pinuputakte ng kampo ng kabila ang Kim Pao. Dahil po ito kay Kim Chiu. Bitter po sila kay Kim Chiu. So parang hindi ata matanggap na may Kim Pao na. Lalo na ngayon, mas umiingay po sila dahil may movie ang Kim Pao. Hindi na nga lang din po ito pinapansin ng mga fans ngayon dahil nakafocus po tayo kay Kim Paolo sa pagpopromote, spread love since 2025 naman na. Pero alam niyo nakakatawa, isang direktor pala ang may pagtatanggol sa Kim Pao. Pinagtatanggol, talaga naman pong tunay na huwaran. At hindi lang huwaran, matuturing talaga na love team of the year, si Kim and Paolo. Inangkin nila yung 2024 and ngayong 2025 na rin. Kasi naniniwala ako guys, na mas lalo pa silang magniningning ngayong 2025. Simulan po natin dito sa project ng Kim Pao, sa movie ng Kim Pao, para mas madami pa pong mga projects na dumating kay Kim and Paolo. So ayan, busy-busyhan naman guys si Kimi. Ayan, tao po siya at tambay ngayon sa kanyang shop na talaga namang napakasipag po ni Kim Chiu. Talagang nagagawa pa rin po niya na maging hands-on sa kanyang business. Napaka-importante naman po talaga noon na maging hands-on ka. And si Kim Chiu, nakaka-amaze lang how she handle everything. Yung schedule niya, of course, yung health niya, multitasking talaga tong batang to. Grabehan guys, si Kim Chiu, plus hindi rin naman niya napapabayaan yung sarili niya. Pero syempre, sama pa rin natin sa prayers natin, kahit alam natin iniingatan niya yung sarili niya. Anyway, dumako naman nga tayo't basahin itong post ni Derek Ronaldo. Sabi niya dito, PM daw sa kanya, may nag-message na fan ng Punin. Derek Ronaldo, matagal niyo na po akong follower. Mula pa po nung makita at mabasa ko po kayo dito sa Facebook. For the first time, hindi na po ako bumitaw sa pagsubaybay sa inyo. You are one of a kind. Ang galing niyo pong sumulat. Talagang kahit mahaba, ang sarap-sarap pong basahin at ang dami ko pong natututunan. Fan po ako ni Janine Gutierrez and Paolo Avellino at alam kong marami din ang mga katulad ko na humahanga din sa kanila. So yung pabuelo niya rito is para kunin yung kiliti siguro ni Derek. Eto pa guys, pansin ko lang po, obvious na makakimpaw kayo. Kim Chiu and Paolo Avellino. Puring-puring niyo po silang dalawa. Lalo na si Kim Chiu sa linlang. Mahusay din naman po si Janine Gutierrez sa Dirty Linen. Pero wala po kayong review or sinulat tungkol kay Janine or sa teleserye niya. Maski isa. Si Kim Chiu sa linlang, ang dami niyo pong puri. At binabanggit nyo rin ang What's Wrong with Secretary Kim nila ni Paolo.
Sana po Direk, Ronaldo, pansinin nyo rin si Janine at ang team up nila ni Pau. Team up nila ni Paulo. Maraming salamat po. So magalang naman po itong nag-PM. Ano, sabi ko nga sa inyo, dinaan pa nga po niya sa praises si Direk sa umpisa. Then nilahad niya, baka naman daw maaari si Janine pansinin din. Kasi lagi na lang daw Kim. Samantala, ito daw po yung sagot ni Direk. Ito yung sagot niya. Maraming salamat sa message mo. Actually, hindi ko pinapatulan ang mga message na ganito na mula sa mga katulad mong fan mentality. Pero pinost ko pa rin ito at sinasagot ko ngayon para malaman mo na patas ako. Tinawag mo pa akong Direk kung ang tingin mo lang pala sa akin ay tulad mo lang na fan. By saying obvious pong makakimpaw kayo. Puring-puring nyo po silang dalawa, lalo na si Kim Chiu sa linlang. Pinupuri ko si Kim Chiu hindi dahil fan niya ako, kundi dahil deserve niyang mapuri. Dahil napakahusay niya talaga sa linlang with Paolo Avellino and JM De Guzman. Wala naman akong pakailam sa love team nila o sa mga personal nilang buhay. Hindi ko nga sila kilala sa personal at lalong siguradong hindi rin nila ako kilala. Pinupuri ko sina Kim Chiu and Paolo Avellino base lang sa husay ng mga pagganap nila, particularly sa linlang. Wala rin akong pakailam sa sasabihin mo o ng mga tagahangang katulad mo. Kasi kayong mga fan, sakit nyo na talaga yan. Gusto nyo lang laging pinupuri ang idol nyo. Kahit wala namang kapuri-puri sa mga ito. Ang sakit naman po noon, Direk. Sayang yung kanyang intro na papuri sa inyo. Ganito pala yung matatangkap pa. Huwag nyong ugaliing. Mangangalampag kayo ng mga mahuhusay magsulat. Galing sa iyo ang mga salitang yan. Kapag ang pinupuri na ay ang tinuturing nyong kalaban ng inyong idolo. Ano daw? Ulit nga natin. Huwag nyong ugaliing mangangalampag kayo ng mga mahuhusay magsulat kapag ang pinupuri na ay ang tinuturing nyong kalaban ng inyong idolo. Nag-e-embento kayo ng laban na wala namang dapat paglabanan dahil pare-pareho lang silang aktres at naghahanap buhay. Nagkataon lang na talagang may lumalabas na mas mahusay. Dapat bilang tagahanga, nakahanda kayong tanggapin yon. Sorry to disappoint you. Magalit na kayo sa akin. I-unfollow nyo na akong lahat. Never ko talagang pinanood ang Dirty Linen. Trailer pa lang kasi. Hindi ko na talaga ito gusto. Pero puro sigawan at gigil acting. Nakakabingi, nakakairita. Hindi ko kayang matagalan. Si Janine ba ang bida doon? Kung siya man, sorry din. Never ko rin na-appreciate ang acting ni Janine sa ilang indie film na nilabasan niya. Para sa akin, maganda lang si Janine, pero wala siyang dating sa akin. Lalo na ang klase ng acting niya. Walang depth. Sa Tagalog, walang lalim. Hindi ko siya maramdaman. Wala siyang kurot sa puso pag gumanap. Which kabaliktaran nito, mga katangian ng isang aktres na punong-puno. Si Kim Chiu, nagabi-gabi niya talagang ipinapamalas sa linlang. Manood ka ng linlang. Makikita mong walang loud at bunganga acting. Lahat subdued, quiet at galing sa puso ang pagganap. Kung may konting dapat mapasigaw, pigil pa rin. Galing sa diaphragm. Hindi nakakabingi. Hindi nakakairitang acting. Kayong mga fans, hindi nyo rin ako madidiktahan kung anong teleserye ang magugustuhan ko at kung sino mga artistang tunay na magagaling ang magugustuhan ko rin at pupurihin ko. Ekas at burado talaga sa akin ang mga teleseryeng puro sigawan
at mga artistang superficial umarte na puro sigaw lang ang alam gawin. Bunganga ang pinang-aarte at hindi puso. Isang araw, pag may ginawang teleserye si Janine Gutierrez na magugustuhan ko, bakit naman hindi ko siya pupurihin? Tandaan mo ito. Lagi akong objective sa panulat at mga reviews ko. Let's give credit where credit is due. Ika nga. Sabi mo, follower kita at sabi mo, one of a kind ako. Sabi mo rin, mahusay ako magsulat at kahit mahaba binabasa mo at marami kang natutunan. O bakit hindi mo alam na objective ako sa lahat para i-message mo pa ako ng ganito. And ito pa guys, nakakatawang basahin, makatuturang love team of the year, ang Kim Pao daw, Kim Chiu and Paolo Avellino. Bakit makatuturan? Hindi lang sila basta nagpapakilig, mahuhusay silang mga aktor. Grabe ang impact ng kanilang chemistry sa linlang teleserye version gabi-gabi. Sa Sabado at Linggo, mapapanood nga rin sa TV, sa Free TV, ang most viewed sa View na What's Wrong with Secretary Kim na pinagtatambalan din ng Kim Pao. So, ang ganda guys ng mga message sa Kim Pao kasi yung tinitingnan nila dito is pag-arte. Talaga. Sabi pa dito, soon magsisimula na rin sila ng pelikula. Sana makalimutan na ni Kim ang ex-boyfriend niyang si Sian Lim at wag na siyang muling magpagamit sa hambog na unfaithful actor niya ito. Hindi na dapat pumayag si Kim sa plano ng Jamie 7 na pagtambalin sila ni Sian in a teleserye. Obviously, gagamitin lang si Kim para lang siyang lugmok at hindi umangat-angat na career. So, ayan guys, kahit paulit-ulitin po nating basahin na ito, hindi po nakakasawa. Dahil totoo lahat ng mga binibitawan. Set aside na po natin ang pagiging fan. Tingnan na lang natin yung pagiging mahusay na aktor at aktres ni Kim and Paolo Avellino. Doon pa lang, even hindi ka fan, mapupuri mo talaga silang dalawa. So, sana mabasa po ito ng kabila ng Maka Ate Girl upang sa ganon tigilan na nila si Kim Chiu. Walang kinalaman si Paolo Avellino sa husay ni Kim Chiu sa pag-arte. Even hindi pa si Paolo, guys, yung kanyang ka-love team, mabenta na po guys yung kanyang mga serye. So, talagang nakatadhana lang talaga ang dalawa. Kaya nag-boom ang Kim Pao. So kayo guys, ano yung masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!